Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay sa ating palatuntunan. Muli ko pong binalikan itong road widening dito sa may just after KM6, papasok ito sa Poblacion Buyagan. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo itong maganda na ginagawa ng kontraktor dito sa mga bahay na apektado. Nakat po yung porsyon nila, yung iba nga dito ay kitang-kita na lumabas na yung pundasyon, pero sa ganun pa man ay agad nilang nilalagyan ng hindi basta-bastang proteksyon dito sa baba ng building na nagiging naghang na dahil apektado nga sa road widening. At ito ay pakita ko sa inyo yung ito ganito po yung paggawa nila para maprotektahan itong bahay na nagiging apektado sa road widening na ito. Actually, nagiging naghang na ito yung portion na, pero agad-agad nilang nilalagyan nga ng hindi basta-bastang proteksyon. Yung mga steel bar dito, yung mga steel bar na 16 mm ay vertical to horizontal ito. At nakikita nyo itong concrete na ito, ito yung paggawa ng kontraktor para magiging safety itong bahay na nagiging naghang, lumabas yung kanilang pundasyon, bawat puste, dahil syempre yung kalsada nga ay tutuntunin niya yung wastong lawak niya. Pero ganun pa man, kung ano man yung bahay na apektado dito, ganito po ang ginagawa nila. As you can see, itong mga boys dito, mga gentleman dito, ginagawa nila yung pundasyon dito sa baba. Tingnan ninyo, 16 mm. Ganito ang laki yung pundasyon dito sa baba. Ibubuhos ito, tapos bubuhusan ng concrete para magiging safety itong bahay na ito. Ito yung poste ng bahay na ito. Hindi basta-basta po mga kapatid yung nangyari sa bahay, pero sabi ko nga, hindi sila makakaangal kasi yung ginawa nila ay this is for the welfare of the masses sa kalsadang ito. Pero obligasyon naman ng kontraktor na gawin maging safety yung bahay na nagiging nakat o nabawasan yung porsyon niya. Tulad nito, lumabas yung poste, pero agad nilang gagawan ng ang paraan para maibalik sa maayos na postura naman itong building na ito. You see, ito yung poste, ganito siya. Itong poste naman, dito naman sa isa naman, ito na yung pundasyon na. Lumabas yung pundasyon ng posting ito. Naghang na siya. Pero para hindi mag-sink ito, ay yung ginagawa nila, agad-agad na gagawan nila ng pundasyon dito sa baba at bubuhusan bukas ng umaga. Tapos na ito, dahil mabilis, gabi na binubuhusan nila ito. Ito yung nagtatrabaho dito, nilalagay niya yung yan, nilalagyan niya ng backfill dito sa baba dahil tumaas na, para itataas ito, yung concrete na ito, itataas pa hanggang malibol itong building na ito na nagiging naghang na nga dahil sa kinat ng backhoe na ito para makuha yung wastong lawak ng kalsadang ito. Ito maganda, so paalala ito sa mga kontraktor na nag-contract sa mga road widening, bawat building, kasi isa naman yung reglamento natin halimbawa doon sa La Union may nag-widening doon, isa lang yung reglamento. Basta may apektadong bahay, you have to see to it na ibabalik mo yung safety nito by making like this, o kung may maghangman na any part of the house. Yan. Mamaya ipakita ko naman sa inyo yung naalis na retaining wall doon sa kabila, para may guideline kayo mga kapatid. Uulitin ko lang, ang reglamento ng kontraktor dito sa ating bansa, iisa lang. At so far, ito yung nakita ko na maganda yung ginagawa ng kontraktor. Totoo nga na hindi tayo makakaangal kung makukuha yung porsyon ng ating kabahayan, lalong-lalo na kung lalabas na yung road widening sa residential tulad nito. This is already a residential area, kaya maraming maapektuhan dito. Ganun pa man, kailangan gagawin nila ng katulad nito. Di ba? Tingnan nyo mabuti,
Oh, ang laki yung pundasyon dito, 16 mm lahat ito, horizontal to vertical ito, tulad nitong tapos na concrete na ito. Oh, yan. Inaayos. Inaayos po mga kapatid. Pagkatapos nito, ilalagay yung vertical to horizontal, itataas hanggang maprotektahan itong building na ito. Yan. Oh, so maganda yung ginagawa ng kontraktor na ito. Ipinakita ko naman sa inyo previously, di ba, yung pangalan ng kontraktor doon sa kabila, dahil nakalagay yung kanilang placard doon sa kabila lamang at RBAP. Oo. So, di ba? Yan. Yan ito po. Oh, kita? Oh, ganito yung postura ng building, ha? Ito. Ganyan po. Postura ng building. Yan. Yan na yung concrete na ginawa nila para maprotektahan itong building na nabawasan yung kanyang portion dahil nasa road widening natin. Oo. Concrete ito, maganda yung paggawa nila at tingnan nyo, oh. Oh, tapos ito itataas pa nila ito. Oh. Ganyan po mga kapatid. Yan. Yan po. So ito, dire-diretso ito. Itong natitira pa na pader dito ay they are going to cut this also pag matapos ito. Pero yung nga, binabalik agad nila yung protection ng building para hindi tuluyang mag-sink dahil lumabas na yung pundasyon dito, pero kaya kailangan ay iayos nila agad, at ito nga inaayos nila. Pagkatapos nito, they are going to cut also itong nasa kabila. Pupunta tayo sa labas mga kapatid, sa kabila, para ipakita ko sa inyo yung ginawa nila sa retaining wall nung malaking bahay sa kabila na inayos nila agad. Oh, ito po yung malaking bahay dito na yung portion niya ay apektado din dahil sa road widening na ito. Oh. Yan, dire-diretso niyan. Ito yung retaining wall niya na naalis, pero inayos agad itong kontraktor. Oh, ibinalik ha. Oh. Oo. Buti na lamang at hindi malapit yung building dito sa gilid, or else naalis yung building na ito. Yung apektado lang dito yung retaining wall niya, yung pader niya. Pero yun, inayos ng kontraktor. Ito yung paggawa nila. Oo. Ito. Oo. So yung hollow block na ito, aayusin pa. Lalagyan ng mas matibay na bato tulad nito. Ayan. Yan po mga kapatid. Ganyan po. So ito, aalisin ito. Ito yung kanila, oh. Yung tali na nagbibigay ng sinyalis kung saan yung maaalis. Ito. Aalisin yung pader na ito para it will be connected yung nakita natin sa kabila kanina. So ang point natin dito, gusto kong ipakita sa inyo yung maganda na ginagawa ng kontraktor sa mga bahay na apektado sa road widening na ito. Hindi yung basta na lang kinat mo, kahit nagiging risky na yung bahay ay iiwanan mo, saka mo na lang babalikan. Ito, ginagawa lahat. Bago nila iiwanan, iaayos agad yung nagiging apektado na bahay para hindi tulad yung ipinakita ko sa inyo kanina dito na naghahang talaga yung pundasyon, inaayos agad na inaayos. Oo. So ganyan po mga kapatid. Oo. Ganyan po yung ginagawa nila dito. Ito yung ginawa nila na padera mula dito sa harapan ng San Jose High School. Sila yung gumawa dito. Oh. Ganyan po mga kapatid. Malalim po yung digging nito at ganun din po. 16 mm lahat yung nagamit dito, vertical to horizontal, at may pundasyon sa baba.
Ganyan po kabuti yung kontraktor na ito. At sabi ko nga kanina, lahat ng reglamento when it comes to this matter ay pari-parihas. Kaya kung kayo ay may apektado, it is the obligation of the contractor na ibalik sa magandang ayos kung ano man yung nakat na porsyon ng inyong bahay. Pader man yan o retaining wall man yan, dahil ibalik nila pagkatapos na ikat nila dahil sa road widening. Inuulit po natin, hindi tayo makakaangal, pero anuman yung nakat na porsyon ng ating bahay, kailangan ibalik nila sa magandang postura. Oo, at agad-agad yan. At hindi basta-basta na pagbabalik, hindi lang yung for compliance para wala kang masasabi. Ito nga yung example na pinapakita ko sa inyo. Oo, para may guidelines tayo mga kapatid. So yan po mga kapatid, at we are going to susubaybayan natin ito para makita natin yung maganda na ginagawa ng kontraktor. Eskwelahan na aalisin nila ito, pero hindi pa nila inuumpisahan yung porsyon ng paaralan dito sa La Trinidad Central School. Maaalis ito. Oh, ayan, ayan. Aalisin yan. Ganoon po. So yan lamang po muna mga kapatid ang gusto kong iparating sa inyo. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. Ako naman, Jose Pulo, laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko. Bye na po.